Kaya sana po, buksan niyo ang inyong mga puso para sa mga tao kung bababa para sa inyong lahat. Bago naman! Mara Tamundong! Kaya lang wala na akong upuan. Sige po, dito nila po sa likod. Ang dami nila po. Bagong lipunan, Guys, bagong Maynila, bagong Mayora. Mara Tamundong! yan, nag-iisang loyalista mga ko. Oh, sinasayaw pa ng mga loyalista. Oh. Sure na po ba tayo? Yes! Kasi kung dapat sumayaw ka O hintayin po natin, nakikipagtaupalan po ang ating Mayora sa ating mga senior citizens. Ayan na po! So, isang ano to sa isang barangay po mga kabayan ng mga senior citizen yung nandito. Ayan, dalawa talagang mic. Dalawang mic. Ay, hello, ay mas malaki. Hello, ay, ito na lang. Okay. Magandang gabi at hapon sa inyong lahat! Mas maganda pa rin sa gabi. Mas maganda pa kayo sa buwan, wow. Unang-una, advance Merry Christmas. Hello? Hello, malayo ako. Hello, malapit. mas maganda yan kasi nasa bahay. Naririnig lang ng bibig. Para akong nanalong presidente sa Amerika, dalawang mic. Pero magandang gabi po sa inyong lahat. Alam po ninyo, para kahit paano ay may introduction po ako. Ako po si Mara Tamundong, ipinanganak at lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila. Dito po sa Oro A. Nickel. Diyan po ako pininyagan sa Holy Family. Diyan po ikinasal ang aking mama at papa. Diyan din kinasal yung ibang mga tiyahin ko po. Ibig sabihin, ako po ay tunay na batang San Andres, Bukid, Maynila. Na dapat sana po, hinihiling ko dito sa ating lugar ay maging proud po kayo sa akin sapagkat ako po minsan na naging bata, ngayon po ay lalaban na para bilang mayora ng Maynila para matulungan ang lahat ng Manileño! Ayan, sige tayo po kayo. Alam po ninyo, nung bata po ako, lagi po ako naglalaro dito sa harap ng simbahan. Pag may shooting po dito, naalala ko po noon, dahil kakungan pang estrada, may tulay po dyan. Pag sumigaw yung kapitbahay, labas kayo, nandiyan si Rudy Fernandez, si Lorna Tolentino, Lito Lapid. Naku, sabi ko po sa inyo, tatakbo rin ako. Kasi sabi ko, baka ma-extra ako, makita ko yung sarili ko sa TV. Kaya ako naman po pupunta doon. Tatawid ako dun sa Hello po, tulay. Ma'am Emily Lial. Nangarap po ako ng bata ako. Sabi ko, siguro paglaki ko, yung San Andres, Bukid, Maynila, parang magiging ibang lugar like London, New York, wow, Paris. Siyempre, nung bata ka, nangangarap ka na dahil may mga magulang tayong nagsisikap, may mga anak tayong nag-aaral, at may mga naglilingkod sa ating bayan, sabi ko siguro hindi naman imposible na hindi uunlad ng bansa natin. Kaya nung bata po ako, ipinanganak ako sigurong nationalistic dahil mapagmahal po ako sa bayan. Sabi ko, hindi na siguro kailangan mag-abroad ang isang Manileño o Pilipino. Sapagkat kung ang pagtutulungan, ang paiiralin at pagmamalasakit para matulungan ng lahat, eh wala pong imposible. Kaya bakit pa ako mag-a-abroad? Samantalang nandito po aking pamilya. Pero ngayon, ako po, ay nandito pa rin naman. Dumaan po ako dito sa Oro A. Nickel. Nung bahay po na nakalakihan po na matataas, nung dumaan po ako, kasi laki po na. Hindi ko alam kung lumiit yung bahay o hindi lang talaga ako lumaki. Kasi tumaas po yung kalsada. So yung second floor po ng kapitbahay namin, tumang-tuwa ako kasi halos kapantay ko na. Yun pala ang dahilan. Dahil ang lolo at lola, ang nanay at tatay, ay walang panggawa ng bahay. Habang tumataas-taas ang kalsada natin dito sa San Andres, lumulubog naman po yung tahanan natin.
Saan po tayo napunta habang tumataas ang mga kalsada? Habang pumapatong ang mga simento at mga espalto, nasaan na po tayo? Wala po, naiwan tayo sa tahanan na gutom at walang programa. Bakit po? Sapagkat nasaksihan ko yung mga kapitbahay po namin noon na yung iba nga po namatay niya. So, ibig sabihin, nakakalungkot man pong tanggapin, pero ito po ay tunay na nangyayari. Kaya ako po bilang isang batang San Andres Bukid, Maynila, nahabag po ang aking damdamin at talagang pumirot ang aking puso. Dahil sabi ko, kung hindi ka pala magkakaroon ng malasakit at pakialam sa iyong lugar, wala palang magmamalasakit na iba sa atin. Kung hindi tayo rin lang po. Wala po tayo kailangan sabihin na ibang masama. Pero ang katotohanan ang siyang magsasabi po. Kung tayo talaga ay may tunay na programang naramdaman. Alam po ninyo, 47 years old na po ako. Pero ni minsan, hindi pa ho ako nakatikim ng programa o ayuda sa Maynila. Kung hindi pa ho ako nagsikap sa aking buhay, hindi pa ho ako makakatikim ng kaginhawaan. Kung tayo po humigalang sa bahay at inasahan na tayo po ay tutulungan, talaga palang titirik ang mata mo sa buto. Talaga palang mapupudpud ang paa mo, ang sapatos Hi, Ma'am mo. Shobi. Good Sa evening po. kakalakad, hindi ka makakadampot ng 1,000. Kaya ang sa akin lamang po, yung biyaya na ibinigay po sa akin ng Panginoong Diyos, yung lakas ng loob at pagmamahal na kinalakihan ko ay kailangan ibahagi po natin sa ating kapwa dahil dyan lang po natin masasabi na tayo ay tunay na tao. Ang Panginoong Diyos ay hindi po nawawala. Kung minsan tayo po ang naliligaw. Pero ang kabutihan kailanman ay hindi po naliligaw. Kung hindi kailangan, yakapin po natin. Higit sa lahat, ang mga senior citizen ng Maynila. Na ang aking programa ay agarang ibababa direkta sa Manileño. Una na po dyan, ang agarang paglalagay at pagbibigay ng mga livelihood program o pangkabuhayan sa mga barangay. Na dapat direkta po tayo ang makatanggap. Sapagat kung hindi po tayo kikita, ano pong mangyayari sa atin? Eh, ang laki po ng budget ng Maynila, 34 billion a year. Eh, kahit Yes, dalhin live po channel. natin dito ngayon at ibaba, hindi po natin mabibilang. So, ibig sabihin, Okay lang, madam. tayo pong lahat, may trabaho man o wala, ay nakakapagbigay ng kontribusyon sa pondo ng bayan sapagkat kapag nag-grocery po kayo, kakain sa labas, magbabayad kayo ng tax. Bibili kayo ng damit, magbabayad kayo ng tax. Bibili kayo ng gamit ng inyong apos eskwelahan, magbabayad kayo ng tax. Ibig sabihin, lahat po tayo ay nakakatulong na magkaroon ng budget ng Maynila. Kaya dapat ibaba ang 34 billion a year sa Manileño. At sa akin po, kung kami ay mabibigyan ng pagkakataon, magiging transparent hanggang huling sentimo. Dahil yan lamang po ang maitutulong natin sa ating kababayan na malaman kung saan napupunta ang budget ng Maynila. Kailangan may isang taong tatayo na malakas ang loob na ibababa ang lahat ng budget at ipapakita sa taong bayan. Diyan lang po masusolusyonan ang korupsyon at mawawala. Baka siguro tayo pag binaba natin lahat ng budget, wala nang magka-interest mong tumakbo. Sapagkat binuking na lahat ng mahalatang mundong, hindi na tayo makakakupit. Kasi alam na ng taong bayan. So pag kayo po lumapit sa isang trapong politiko, hindi na maaaring idahilan na walang budget sapagkat ito po ay alam na natin. Pangalawang programa na mahalaga para sa atin ay maisalba pa ang mga natitirang lupain sa Maynila! Na dapat lahat ng lupain sa Maynila ay malagyan ng titulo na dapat mapunta sa Manileño! Alam po ninyo, mahirap mawala ng tahanan. Mahirap pong tawaging Manileño kung tayo mismo
Kaya dapat ito po ay ibigay sa Manileño. Yan po ang isa sa aking advokasya na masiguro na lahat ng Manileño ay may tahanan sa Maynila! At syempre, gusto ko pong maisalba pa ang mga natitirang historical landmark dito sa Maynila na kailangan maiwanan ang mga lugar na magsasabi kung saan tayo nagmula para higit na maunawaan ng ating anak at mga apo kung ano po ba ang ibig sabihin ng pagiging Manileño at pagiging isang tunay na Pilipino. Diyan po natin masasabi na tayo po ay nagmahal sa sariling lugar natin. Kaya ako po ay gagawa ng matibay na ordinansa na magpoprotekta ng maisalba at hindi maibenta ang mga natitirang historical landmark sa Maynila. Huwag po kayo mag-alala, ko po ang alam lahat. Pangatlong Naubos sa programa sintahan. para sa ating mga senior citizen, ang dagdag benepisyo na agarang ibababa ng 2,000 kada buwan! Unang-una sa lahat, ang maging magulang ay napakahirap. May problema ka lang araw-araw. Pag 100 piso na lang ang pera mo, para kang nasisiraan ng bait. Kung sino pang kapitbahay ang mauutangan. Kung sino pang bumbay ang malalapitan, bahala na kahit mataas yung interest. Basta makakain ng anak makapag-aral. Ganyan po natin inilaban ang ating pamilya. Kaya marapat lamang na ipaglaban po natin yung maiiwanan nating anak sa mundo. Hindi naman po tayo mabubuhay ng mahabang panahon. Maswerte na po kung umabot tayo ng 80 years old. Pero yung maiiwanan po natin ang siyang kawawa kung hindi po natin gagawin ang tama para sa kanila, lalo na po sa ating mga anak at apo. Bilang isang magulang, masakit po makita na kapag nasa kabilang buhay ka na, yung anak mo namamali mo sa kalsada. Mahirap pong isipin na ang anak mo ay nangungupahan sa sariling lugar na hindi malaman kung saan titira. Yan po yung mga bagay na nagbigay sa akin ng malalim na dahilan kung bakit kinakailangan ko pong lumahok sa nalalapit na halalan bilang mayora ng Maynila dahil hindi po ako papayag na may Manileño pang mahirapan at mawala ng tirahan sa Maynila. Tayo po ay Premier City, Capital City of the Philippines. Mas kilala pa po ang Maynila kaysa sa Philippines. Pag pumunta ka ng ibang bansa at nagbiyahe ka, pupunta ka ng New York, to Manila, Manila to Dubai, Manila to London. Ibig sabihin, ganun po kasikat ang Maynila. Pero tayo po ay nagbuburol pa rin sa kalsada. Akala ko po nung bata ako, normal lang na magburol sa kalsada dahil trip lang ng kapitbahay magsugal sa labas. Pero ibig sabihin po pala ng kahirapan ng buhay ng tao, kaya ka nagbuhay dahil wala ka man lang pambili o pambayad ng burulan. Kaya agarang ibababa ko po na magkaroon ng libre at descending burulan ang bawat barangay! Dahil sa dulo ng ating buhay, kailangan ibigay po natin ang pagmamahal at respeto sa ating pamilya na siya lamang pong maibibigay natin sa huling kanilang buhay. Masakit po sa isang anak na makita ang kanyang magulang na nasa kalsada pagkatapos magsikap at magpakahirap ng mahabang panahon. Sa kalsada pa rin pala ang bagsak po natin. Totoo lamang, kapag kayo po ay Manileño at alam po ninyo ang sitwasyon na ito, doon nyo lang masasabi kung ano pong dahilan ang mayroon ako. Hindi lamang dahil sa politika na gusto ko pong sumikat. Kung gusto ko lang pong sumikat, noon pa po ako kinukuhang mag-artista. Di sana nag-artista na lang po ako. Pero bilang isang tao, hindi mo maaatim na makita ang kababayan mo na naghihirap dahil lamang sa iilang mayaman sa Maynila. Kaya wawakasan ko na ang korupsyon sa Maynila!
masiguro po natin na lahat ng kabataan ay makapagtapos ng pag-aaral. Kaya tayo po ay agarang magbibigay ng financial assistance sa mga mag-aaral. Dahil bilang isang magulang, yan lamang po yung bagay na maipapamana natin sa ating mga anak para sila po ay magkaroon ng lakas ng loob lumaban sa buhay sa oras na tayo po ay wala na dito. Para sa mga mag-aaral, maglalagay po ako ng libreng wifi sa buong Maynila! Dahil yung simpleng 10 pesos o 20 pesos na hihingiin ng inyong anak at apo, ito po ay makakatipid na kayo ay makabili ng pagkain, imbis na mag-internet pa at lumabas po ang inyong mga anak. Maglalagay din po ako ng mga makabagong kagamitan para sa mga public schools at public hospitals. At higit sa lahat, sisiguraduhin ko na lahat ng barangay ay mayroong barangay health center na may gamot at doktor na titingin sa ating mga senior citizen at sa may sakit. Alam po ninyo, itong mga programa na ito, ang siyang dapat ibaba sa Manileño. Sa totoo lamang, Nay, ako talagang nalulungkot kapag ang kapitbahay nagmamakaawa pa, humingi kahit 100, 200. Lalo na po ang mga senior citizen natin na nakita ko po kung paano magmakaawa para sa kanilang gamot at maintenance at pagkain. Anong ginawa mo? Hindi ko po masikmura na darating ang panahon na magiging ganun din po ako. Kaya sabi ko po, sa edad na 47 years old, siguro ibinigay din po talaga ng Panginoong Diyos ang pagkakataon po ito sa akin. Sapagat ito po ay pangalawang buhay na nating lahat. Dumaan po tayo ng panahon ng pandemya. Pwede na po tayong hindi makabalik dito. Pwede na po tayong hindi makita-kita. Pero bakit ibinigay pa rin po ng Panginoong Diyos ang pagkakataon ito sapagkat ito na po yung pagkakataon na kailangan tayo po ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Lalo na po na nakipaglaban ako sa mga senior citizen para sa kanilang benepisyo at karapatan na maibaba ang programa ng National Commission of Senior Citizen through sa online registration. Alam po ninyo, nung nag-umpisa ako sa online registration ng mga senior citizen, nasa 150,000 pa lamang ang mga nakarehistro. Pero dahil sa puspusan na pagbabago ko, kahit sa labas ng Maynila, umabot na sa 9 million ang mga nakarehistro ng mga senior citizen na kung saan kayo po ay entitled sa programa ng health insurance at dagdag pension ng mga senior citizen. Ito po yung nakita kong paraan para makatulong sa ating mga magulang. Dahil ayoko na pong makita ang mga senior na umiiyak dahil sa hirap. Sabi ko nga parang hindi ko kakayanin kung ako po ay maging ganun pagdating ng panahon. Kaya sabi ko, ibubuhos ko na po ang lakas ko para makatulong. Para pag dumating yung edad ko na 60 years old, eh mapabilang din po ako sa mga magbebenepisyo ng mga senior citizen ng programa. Alam po ninyo, nag-umpisa ako 2022 sa pagbaba sa bawat barangay. Ako po ay may outreach program sa mga kabataan na 3,000 hanggang 4,000 kada isang araw ang aking binababaan dahil naniniwala po ako na kailangan nating gabayan ang ating mga anak at isalin po natin at ituro po natin ang totoong good moral values ng isang Pilipino. Ang maglilingkod po ay bababa at haharap sa inyo at magiging responsable sa lahat ng kanyang sasabihin at mga programa. Alam ko po, karamihan sa inyo ay malungkot dahil magpapasko na ni hindi man lang makabili ng damit para sa kanyang apo, hindi man lang makapagluto ng masarap na pagkain kasi hindi po natin alam kung aabot yung budget natin sa December 24. Ganyan po ang Manileño ngayon. Isang kahig, isang suka.
wala pong pagbabago. Ang kailangan siguro natin ay isang matibay na taga San Andres Bukid, Maynila. Dahil ako po ay handang lumaban, programa per programa para sa kanila. Kailangan maibaba ang tunay na budget ng Maynila. Hindi na po ako papayag na 7 lang o 8 taong mayayaman habang tayo po ay nagpapakahirap at walang makain. Kaya sana, alam ko pong darating ang oras na bibilhin ang inyong mga daliri. Pero sana huwag niyo pong ipagbili ang inyong puso para makita po ninyo yung katotohanan para sa taong maglilingkod at magbibigay talaga ng tunay na serbisyo. Ako po si Mara Tamundong. Dito ipinanganak. Dito nagkaisip. Dito po naging tao ako. Kaya po ganito kalalim ang aking nararamdaman sapagkat nalulungkot ako na mabalikan ang lugar na walang pinagmulan. Kasama ang aking team, gagawin po namin ang lahat para kayo ay higit na matulungan. Alam ko marami sa inyo ang problema, pero higit na dapat tayo po ay magkaisa dahil kung hindi po natin gagawin ngayon, wala pong gagawa nito para sa ating lahat. Kaya sana po, buksan nyo ang inyong mga puso para sa mga tao kung bababa para sa inyong lahat. Bago naman! Hindi po pwede ko nga lang po ibigay lahat. Gagawin ko po talaga. Ganyan ko po kamahal ang San Andres po, Maynila. Pero hindi ko po magagawa kung wala kayo. Hindi po ako natatapos sa kanila dahil ang daladala ko po ay kabutihan para sa ating lahat. Kaya sana pagdating po ng oras na kailangan po namin ang pagmamahal ninyo, sana hindi po kayong dalawang isip. Dahil ako po ay handang magsakripisyo para sa Maynila. Maraming salamat.